tubig yun. Pero okay lang. Yan. Mababaw lang pala. Yan, lakas na sa akin. Meron lang plastic. Malalim din eh. Ano? Hello, good morning sa inyo. Naku, pambili na ang lakas ng ulan kagabi. Hindi namin namalayan. Kasi talagang hindi namin kasi natulog na kami. Anong oras na tayo natulog, mami? 10:30. So, hindi namin namalayan na... Pero ramdam naman na umuulan. Pero yung lakas, hindi namin in-expect. Kasi ganito ang nangyari. Tingnan nyo, ha. Hello, grabe. Iba, pambihira. Ngayon lang nangyari ito dito sa amin. Tingnan nyo naman ang bahang-baha sa sobrang lakas ng ulan kagabi. Mabuti kami, nasa trailer. Mataas yung bahay namin. So, paano yung mga nasa basement? Tingnan nyo yung sasakyan, no? Nakulubog na. Pero hindi naman siya, lubog na lubog. Pero, okay pa naman yan siguro. Hindi ko lang sure. Pero buong yata. Pero inaalala ko paano yung may mga basement. Diba? Ito kami sa trailer. Mabuti kami sa trailer nakatira. Kaya medyo nga yung takip yung cover sa sa ilalim Ano bang mga nasa ilalim ko? May masisira ba kung yan machine? Ay yung lawnmower. Ewan ko lang, sana gumana pa. Grabe hindi ko alam kung first time na nangyari to dito sa sa Kipling, or I'm not really sure. Pero kasing grabe baha. Ang naalala ko may mga basement. Paano nangyari? Papasok kaya dun sa kanila yon or hindi? Kasi as in baha Siyempre hindi lang dito sa amin, pati sa buong town to sigurado. I'm not really sure. Nakakatakot mo pagising namin ganito na. Grabe. Baka kaiba talaga to. Yung sasakyan hindi ko pa alam. Hindi ko pa chine-check. Pero ito yung basurahan na yan, nakalutang. Pero okay naman to, hindi sumagaan. Kayaan ko lang yan dyan basura. Kasi madumi, maputik Akala ko naman snow. Pero grabe. Kakaiba talaga to. Yun lang nangyari yan. So, sige, balitaan ko sa inyo. Balitaan ko kayo kung kailan humupa. Sana humupa agad. Ang problema kasi wala naman kasi silang drainage dito. Hindi kasi uso ang drainage dito sa sa Canada. Asing bihira ka makakal. Ayun may humihigop. May humihigop ba? Ayun, hinihigop na nila yung tubig. Ayun hindi ko na makikita nyo may tractor. Hinihigop nila yung tubig or what or something. Hindi ko lang sure. Sana higupin nila. Ayun. Tibay, grabe. Siyempre din yan sa mga may mga kuryente. Siyempre delikado din to, diba? Kaya kailangan talagang ayusin nila. Saka yung tubig especially. So bihira. First time to. First time ko rin sa Canada makaranas ng ganito. Yan. Sige, mamaya na lang. Balitaan ko kayo kung ano mangyayari, kung paano ba. Kung ano ba talaga to. Sige. Hope na tumila siya. Yun. Siya. Mawala agad soon. Okay. Tatry kong bumaba. Naglagay ako ng plastic sa paa. Ayan. Plastic sa paa. Para at least matry ko. Gusto ko makita ko anong dun sa dulo para makita nyo. Yan. Mababaw lang naman, pero malaki. Hindi lang may dadaan. Utang lang na tubig Pero okay lang. Yan. Mababaw lang pala. Yan, lakas na sa akin. Meron lang plastic. Malalim din
Mabuti pa LED mo, maandar eh. Yan. Lamig. Lalagdada ang sasakyan. May naman ang sasakyan. Babaw lang pala. Naglalakad na tayo. Pero naka-plastic ako. Eh, malalim din eh. Mabuti pa hélice mo, umaandar eh. Kaya tingnan natin kung anong meron din eh. Lamig. Lamig. Wala lang dadaang sasakyan. Pag may dumaan sa sasakyan, ano ako. Flooded buong lugar. As in, sarado nga oh, may ano. Parang lamig ha. Malamig yung tubig. Hanggang lahat ba? May sasakyan dun sa gitna. Ewan ko kung ano yon or what. Hindi ko alam kung ano, kung hanggang dun sa ano, hanggang dun sa downtown. Yes, downtown. Ayun, flooded oh. Grabe, ang lamig. Parang malamig yung tubig. Kahit basa ako, nilalamig ako. Ayan oh, ang lamig. Malamig ang tubig. Sige. Ayan, hanggang dulo eh. Hindi ko alam eh, no? Hindi ko masyado na ano, pero yun, grabe. Hindi ko alam kung gaano siya mataas doon sa dulo. Ayan, sige. Papasok na ako. Ang lamig, super. Yan, lumabas ako. Ayun, mga kabs. Kasi kailangan lumabas ako. Kasi tataas pa daw yung tubig. Kita nyo naman, di ba? Ang tubig, grabe, ang taas. Pero kaya pa naman, naka-SUV naman tayo, kaya okay lang. Medyo mataas na dito sa part na to. Okay na.
Umahanap lang ako ng ng mapaparkan para kung sakaling tumaas ang tubig. Ayun, hello. Kamusta kayo? Ayan, nandito pa rin ako. Ayun, kung nag-lunch na kami. Bali ang nangyari, ano naman na umuhupa na yung yung tubig, bumababa na siya. So, anong oras na ngayon? 11. Kaya makikita nyo, ayan. Nakikita na yung kasi kanina hindi nakikita yung niyan, yung punong palapag namin. Ngayon nakikita pati yung mga ilaw na yon, nakikita nyo. Ayan, yung mga ilaw ko, nakikita na siya. Before kasi kanina, yung paglabas ko nung una, hindi siya nakikita. Kaya ngayon okay na. Ayan. Di ba, nilipat ko nga yung sasakyan ko dun sa dun sa may gitna, sa may unang kanto. Kaya ngayon ito, ayan. Ito, lumabas na yung yung anong tawag dito? Yung damo. Ayan, lumabas na. Kanina hindi yan, talagang wala akong makikita yan. So far, tinanong namin yung yung mga matagal na nakatira dito sa sa town. Sabi nila first time nga daw na mangyari itong ganito, na tuwing bumaha talaga. Pero tiningnan namin dun sa ibang lugar, hindi naman siya baha, wala naman tubig. Yung gilid lang, pero yung ibang mga may mga basement, na pinasok na rin ng tubig. Yung iba kaunti lang naman kasi naman siya, umuhupa naman siya nung mabilis din. Yun kasi pinapump nila. May nagpa-pump nga doon sa may kabilang road para higupin yung baha dito, yung tubig dito. Kasi dito mataas yung sa amin Doon sa may town hindi masyado. Kaya ayun. Hopefully sana magdire-diretso na yung pagbaba ng tubig. Siguro bababa to totally baka maggabi na hapon na. Pero pag yung medyo kita ko na yung kalsada, baka kunin ko na yung sasakyan mamaya. Kasi may pasok na kami bukas So siguro baka gabi, mga 6 or 7 nung sa ako kukunin yung sasakyan. Malapit lang naman sa may kabilang kanto. Kaya ayan, kita nyo naman, grabe, di ba? Ang laking talaga ng tubig. So grabe, natanggal na nga yung mga cover nung sa ilalim Tapos itong lawnmower namin kanina, hinangat ko, kinuha ko siya kasi syempre mamaya mababad sa tubig Hopefully hindi yung makina niya hindi pinasok. Malalaman namin yung bukas kung magana pa siya. Sana gumanap. Ayun kita niyo yung putik ewan ko mapapansin niyo yung putik dun sa pinaka sa pinaka white na yun. Ganoon siya kataas kanina. Talagang bumaba na siya ng malaki na ibinaba niya. Mga ilang inches na yan, mga 5 inches na ibinaba niya. Ayan, hindi naman ako makababa palagi kasi nga medyo malamig din yung tubig. Tapos hindi naman putik lang yan, putik, hindi siya marumi actually. Ayun, so sana nga bumaba na siya at least para kahit pa paano. Siyempre nakakaano din yung ibang mga yung mga bahay na may basement. Siyempre katakot din yun, di ba? Kasi usually naman ng mga basement may sump pump. Kaso nga pag hindi gumagana yung sump pump mo, sump pump pa tawag doon, ang tendency nun talagang aanuhin ka pa rin, papasukin pa rin ng tubig. Yung iba nga ginawa, yung pinasok na yung tubig, nakita ko pinasok na yung tubig yung basement nila, kumuha sila ng ano bang tawag doon, basta yung panghigop, meron sila sump pump din na portable. Inihigop nila yung sa basement palabas ng bahay. Kaya ganun ang nangyayari. Ayun, sana nga hindi na uli mangyari ito. Sana magdire-diretso, sana bumilis na yung pag ng tubig. Kasi nakakatakot din naman, di ba? At least sa amin maganda lang sa amin kasi naka-trailer kami, mataas yung bahay namin. So hindi kami worried masyado. Ang lang doon, siyempre sasakyan tinabi ko kasi nga mahirap na mamaya masira. Saka nakatakot ka, sabi nga kasama ko, mamaya biglang tumaas pa yung tubig. So mabuti naman hindi na tumaas, unti-unti naman siyang bumababa. Ayun, masarado na nga yung mga road dito papunta dito sa amin, sa may kabilang side sarado na.
Tas yung Highway 48 mula dun sa start nung kanto namin hanggang dun sa may ESO, sarado na yon. So hindi na wala nang makakadaan talaga kasi may part doon sa may hindi man highway totally, Highway 40. Yung road doon, yung parang pinaka main road. May part doon na may tubig. So inano na nila, hinito na lang din nila. Hinarangan na lang nila para mas madaling maano yung tubig. Ayun, sana balitaan ko na lang kayo uli hanggang mamaya kung anong mangyayari. Siguro dito ko muna tatapusin tong vlog na to. Yun nga, ito ang napaka ano bang ibig sabihin nun? Hindi mo maano yung weather dito sa Canada. May winter, tapos biglang in the middle of yung spring and summer biglang mag-snow, tapos biglang mag-hail. Tapos ngayon naman, ayan bigla na namang umulan, tapos nagbaha. Ano yung ang gulo, di ba? Tapos ang pa kasi dito, ang usually ang Canada, iba, mapapansin nyo wala silang mga drainage. Kasi hindi sila sanay, hindi naman common dito sa Canada na umulan, tapos yung umuulan talaga, tapos magbabaha. Kaya mostly makikita nyo yung mga streets, walang drainage yan. Kasi talagang lang yan, road bangketa, yun na yun, walang drainage yung sa atin kasi yung mga bangketa natin may drainage, diba? Dito wala. So siguro dun sa mga big city na talaga yung may mga building yun, may mga drainage na yun, pero dito pag mga town wala. So ang pinaka rito is hayaan lang siyang hayaan lang bumaba yung tubig, or yun, higupit katulad nga nun yung isang machine doon, hinihigop yung tubig papunta dun sa kabilang road. Yung kabilang road naman is farm, so doon na lang ibinubuhos yung tubig. Ayun, sige, dito na lang muna natin tatapusin. Nga paulit-ulit na dito tapos hanggang ngayon hindi pa rin tapos, pero ngayon tapos na. Tatapusin ko na muna to. Siguro update ko kayo mamaya, continue ko na lang sa susunod na vlog para at least makita nyo kung anong nangyayari. Ayun, sige, good night tuloy. Ayun, sige, hanggang dito na lang. Mag-iingat kayo kung nasaan man kayo. Yun, salamat sa mga sumusuporta. Patuloy lang kayong manood at sumuporta sa akin. Mag-subscribe kayo kung maaari para mapanood niyo mga susunod kong vlog at videos. Okay, thank you.